So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1116 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1116 at ang title nga nito ay Conflict. At siguradong tumutukoy nga ito sa mga nangyayari sa Void Century. Sa cover page nga nagpapatuloy ang kwento ni Yamato. Nasa Flower Capital pa nga rin daw ito at binigyan ng gamot at dango ni Utsuru. So mukhang pabaon nga yun para kay Yamato. At yung sumo wrestler naman na si Oroshima na kung maaalala nyo nakalaban ni Luffy ipinakita nga raw sa background. So nagsimula nga ang chapter sa reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo patungkol sa sinasabing gera ni Dr. Vegapunk na nangyari 800 years ago. At tanong nga ng mga tao kung talaga ba raw na nagpapatuloy pa ang gera na yon at saan nga ba raw talaga ito nangyayari at wala na nga rin daw nabubuhay pa mula sa mga panahon na yon. At bakit nga raw kaya talaga yung gerang hindi alam ng lahat talagang nagpapatuloy pa. So ayun, kung iisipin natin sa perspective nga ng mga tao talagang napakahirap paniwalaan ng mga sinasabi ni Dr. Vegapunk. Lalo pat nangyari nga 800 years ago ang napakatinding gerang yon. At talagang obvious na maiisip nila na wala na ngang nabubuhay pa mula sa century na yon. Although alam nating lahat na si Imsa mga talagang nagmula sa Void Century. So nagpapatuloy nga raw ang sinasabi ni Dr. Vegapunk habang ipinapakita nga raw muli si Imsama sa Flower Room at naglalakad nga raw ito papunta sa isang larawan na talagang kamukhang kamukha ni Vivi. So siguradong yan nga larawan ng dating ruler ng Alabasta na si Nefertari Lily. At mukhang talagang meron nga silang malalim na koneksyon ni Imsama. Samantala sa Alabasta naman ipinapakitang umiiyak si Igaram at si Karu dahil sa missing poster ni Vivi. Habang si Pel at Chaka naman nakatayo nga sa may puntod ni King Cobra. So malala nga yung sitwasyon ng kingdom nila dahil sa namatay nga yung ruler nila, and then si Vivi naman talagang nawawala pa rin. At mukhang magpapatuloy nga na walang mamumuno ngayon sa Alabasta dahil sa alam naman natin na hindi nga basta-bastang pwedeng lumantad ngayon si Vivi. So nagpatuloy nga sa pagkukwento si Dr. Vegapunk, sinabi niyang na-realize niya na yung fraction ng Mother Flame ninakaw at ginamit nga raw ito para i-fuel ang isa sa mga ancient weapon. At habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk ipinapakita nga raw si Momonosuke at si Crocodile. So obviously ipinakita nga si Crocodile dahil sa alam naman natin na talagang interesado nga siya sa Pluton. Habang kay Momonosuke naman maaring kailangan niyang pagalawin yung Pluton sa ilalim ng Wano para talagang ma-open nga yung border nila. At para magawa yun maaring kinakailangan din talaga ang Mother Flame. So ito pa nga matindi mga tol dahil ibinunyag nga ni Dr. Vegapunk sa buong mundo ang nangyari sa Lelouch Kingdom. Ang Lelouch Kingdom nga raw nawasak ng ancient weapon dahil sa na-activate ito ng Mother Flame at humingi nga siya ng patawad dahil sa hinayaan niya nga raw na ma-revive ang ancient weapon. Hindi niya nga raw alam kung sino ba ang gumamit nito pero talagang may bantana naman ng matinding pagbaha ang mundo. So ayun, hindi nga talaga alam ni Dr. Vegapunk kung sino ba talaga ang gumamit ng ancient weapon pero alam nga nating lahat na yun nga mismo walang iba kundi si Imsama. At dahil sa ancient weapon nga ang ginamit niya, ngayon nakakasiguro nga tayo na yun nga walang iba kundi ang ancient weapon Uranus. Yun na nga lang talaga yung hindi natin alam kung nasaan at yun nasa kamay pala ito ng pinakabila ng kwento. Habang sinasabi nga yan ni Dr. Vegapunk ipinakita nga si Moda yung Milk Maiden mula sa Lelouch Kingdom at pati na nga rin si Vice Admiral Kumil na nakita nga natin sa cover story ni Ace. At talagang matindi nga yung pagkabigla nila dahil sa nalaman nilang nawasak ng isang ancient weapon ang Lelouch Kingdom. Ipinakita nga rin si King Elisabelo II at sinabi niya nga sa advisor niya na i-check daw agad ang Lelouch Kingdom dahil sa wala pa nga rin daw balita mula sa pagkawala nito. Sa Marineford naman ipinakita nga rin daw ang reaksyon ni Sengoku at Zoro. Talagang stress na nga raw si Sengoku at patuloy nga lang daw ang pagkain ng maraming ukaki. Habang si Akainu naman daw talagang sinusunog na yung sigarilyo sa kamay niya. At sabi niya nga dyan talagang sinabi na nga raw lahat ni Dr. Vegapunk. So ayun, talagang napakahirap nga ng sitwasyon na ito para sa mga Marines. Basically base sa kwento ni Dr. Vegapunk sila nga ang kalaban ng buong mundo at hindi pa nga natin alam kung sakaling magbabago ba yung pananaw nila pagkatapos ng mga sinasabing ito ni Dr. Vegapunk. Balik naman sa Egghead Island kung saan sinabi nga ni Snazzy kay Edison na hayaan nga raw nilang patakasin na lamang si Kaku dahil sa nakita nga raw nila na nahulog yung ibang mga CP agent sa gitna ng isla at mukhang hindi makakatakas ang mga ito. At humingi nga ng patawad
pinatawad si Edison dahil sa utos nilang mag-traitor ito sa Cyberpol. Alam nga raw nila na talagang kaibigan ng Turing ni Stussy sa mga ito, pero talagang totoo nga raw yung loyalty niya kay Dr. Vegapunk. At dagdag pa nga ni Edison, yung conflict nga raw na yun sa puso ni Stussy talagang patunay na isa siyang tao. So yun, hopefully dahil sa mga sinabing ito ni Dr. Vegapunk, lumakas nga ang loob ni Stussy at tumakas nga siya dito sa Egghead Island. Meanwhile, si York naman daw nabigla na alam ni Dr. Vegapunk na nanakaw ang Mother Flame dahil sa hindi niya naman daw sininchronize sa Punk Records yung mga sekretong activities niya. So mukhang hindi naman talaga alam ni Dr. Vegapunk kung sino ba talaga ang nagnakaw nun, pero masyadong ang matalino si Dr. Vegapunk para hindi niya mapansin na may nawala sa mga invention niya. At ito pa nga ang matindi, naisip nga ni York na dahil sa alam daw ni Dr. Vegapunk na target na siya ng world government, hindi nga raw nito basta-basta na lamang itatago ang Denden Mushi. At dahil nga dyan tinawagan niya ang mga elder at sinabing alam niya na nga raw kung nasa ng special Denden Mushi at pinoprotektahan nga raw ito ngayon ng ancient robot. So ayun, talagang matindi nga ang revelation na ito ni York. Kung hindi ako nagkakamali, may nag-comment na nga nito sa inyo na nasa loob nga ng ancient robot ang Denden Mushi. Kung maaalala natin, nung unang ipinakita nga si Dr. Vegapunk sa kwento, nakita nga siya nila Luffy na nandun nga sa ancient robot. Na-stuck nga siya nun at maring yun nga yung time na inilalagay niya yung Denden Mushi sa loob. At napakatalino nga talaga ni Dr. Vegapunk para maisip niyang dun ilagay ang Denden Mushi. Yun nga lang mga tol, Vegapunk nga rin siya, kaya nalaman niyang dun nga ito tinago ni Dr. Vegapunk. Ngayon, ano kayang mangyayari dahil sa alam naman natin na gumagalaw nga ang ancient robot? Ano nga kaya talaga ang magagawa ng mga Gorosei para patigilin nga ang Denden Mushi? Obviously, mukhang kailangan nga nilang atakihin ang ancient robot at sirain nga ito para lamang makuha ang Denden Mushi. At I don't think na basta-basta nga lang nila magagawa yon. So matindi nga ito, kaya titignan natin kung ano ba yung mga mangyayari. So ito pa nga ang matindi at nireveal ni Dr. Vegapunk na ang plano nga raw ni Joy Boy ipasa ang tatlong ancient weapon sa later generation. Hindi nga raw maintindihan ni Dr. Vegapunk kung bakit gusto yung gawin ni Joy Boy, kaya nga raw talaga hindi niya masabi kung sino ba ang good o evil sa nangyaring conflict. So tingin ko nga sa lahat ng tao pwedeng makaintindi kay Joy Boy, walang iba kundi si Vegapunk ngayon. Dahil sa alam naman natin na inimbento niya nga ang Mother Flame. Obviously, talagang meron ngang napakagandang purpose ang Mother Flame. Yun nga lang, nagamit nga ito sa masama. At tingin ko nga, pareho lamang ito sa mga ancient weapon. Meron ngang napakagandang purpose kaya ito ginawa. Pero at the same time, meron nga rin itong masamang idinulot sa mundo dahil sa ginamit nga ito sa masama. Anyway, dagdag nga din Dr. Vegapunk, darating araw yung araw na magiging clear ang lahat ng ito. Pero sa araw nga na yun, siguradong malalagay na naman sa matinding pagbaha ang buong mundo. Kaya isang araw itong matinding warning mula sa kanya. At habang sinasabing araw yan ni Dr. Vegapunk, ipinapakita nga si Shirahoshi. So napaka-unfair nga rin para sa kanya dahil sa wala pa nga siyang ginagawa bilang ancient weapon, pero talagang parang threat na nga siya para sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, talagang marami pa raw mysteries mula sa Void Century, pero meron nga raw isang grupo ng mga tao ang nalaman lahat ng ito. At yun nga raw, walang iba kundi ang Pirate King at ang crew nito. Habang sinasabi nga raw yan ni Dr. Vegapunk, pinapakita nga raw si Crocus. At sa Sabaody Archipelago naman, binobroadcast nga rin yung sinasabi ni Dr. Vegapunk. At dagdag pa nga niya, nalaman nga raw ng grupong yun yung lahat ng history patungkol doon. Bakit nga raw nawala ang mga ito nang wala man lang pinagsasabihan? At bakit daw wala man lamang ginawa ang mga ito? At mula nga dyan, cut nga sa bar ni Shaki kung saan binubugbog niya nga ang mga pirata habang nakikipag-usap kay Rayleigh. Sabi niya nga dyan, talagang lasing na nga raw yang si Rayleigh. At hindi nga raw yang ganyan na talagang nagpapakalasing ng todo. Habang si Rayleigh naman daw, nakaupo lamang at talagang patuloy lang nag-iinom. At sabi niya nga dyan, matanda na nga lang daw siya ngayon. Napakarami nga raw sinasabi ni Dr. Vegapunk. At ang matanda raw na tulad nito, talagang hindi dapat sinisira ang kaligayahan ng mga batang generation. At talagang tanga nga raw yang si Dr. Vegapunk. At sa last panel nga raw, makikita natin yung ngiti ni Rayleigh na parang na-nostalgic. At sinabi niya nga kay Roger na ngayon nga, kaligayahan nila ito. At comment nga dyan ng editor, ang siyang nakakaalam nga raw ng katotohanan, tumatawa lang ng simple. So ayun, base rito, talagang kukunti nga yung nalaman ni Dr. Vegapunk patungkol sa Void Century. Sobra nga yung reaksyon ni Rayleigh, para sa kanya napakasaya
napakasaya nga nun. At definitely hindi nga sila nagsabi ng kahit na ano patungkol dun para talagang hindi nga masira yung kaligayahan ng mga bagong generation. So hindi pa nga natin talaga malalaman ang patungkol sa napakasayang moment na to, pero definitely darating nga tayo sa punto kung saan makakarating na nga ang mga Straw Hats sa Laugh Tale. At dun nga lang natin malalaman kung bakit talagang naging napakasaya nga ng Roger Pirates. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!